gabing ito, hallelujah, purihin po natin ang Diyos. Thank you, Lord, hallelujah. Enough from me. You're more than enough, Lord. Come on, let's continue to worship God today. Hallelujah. Let your kingdom come, let your will be done, Lord. Hallelujah. Jesus. It used to be darkness,
the world can take away your love. Oh, your love. Found me in a way
Hallelujah. We bless your name, Lord. Let your kingdom come. Let your will be done, Panginoon, in the lives of your people. We exalt you in the highest place, O God. We exalt you, Lord, that you deserve all the praises, all the glory, and all the honor, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po. Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa. Amen. Sige po, tayo po ngayon ay darako sa ating kaloob. Sige po, samahan niyo po ako sa ating pananalangin, sa ating mga kaloob para sa Panginoon. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon. Lord, tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga alay, Panginoon. Lord, ang aming kaloob, Panginoon, simbolo, Panginoon, ng aming pagmamahal, Panginoon, simbolo, Panginoon, ng aming lubusang pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng kaloob mong pagpapala, provision at pabor, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin, Ama. Patuloy kang manguna, maghari ka, Panginoon, sa mga kaloob na to, God, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, tayo po ay tutuloy na sa ating mensahe. Sa hapong ito, isang pinagpalang hapon po sa lahat po ng aming mga nasa online. Mapagpalang hapon po sa bawat isa. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo ngayon ay darako na sa ating salita ng Diyos. Amen. So sa hapong pong ito, tayo po ay minsan pa pag-aaralan, pagbulay-bulayan po ang salita ng Diyos. Ito po ay aking pinamagatang strength for service. Kalakasan po sa ating ginagawang pagserbisyo o paglilingkod sa Panginoon. Amen. So ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang book po ni Joshua. Okay. The theme in the book of Joshua ay nakapatungkol po ito sa service. Then ang sabi po dito, the people of Israel were serving God as they possessed the land of promise. In the lives of believers, service can become a burden, which thus robs the believer of enthusiasm for service. God's love, protection, and power and taken hold of the hearts of Israelites. As a result, they serve God out of devotion and love. So dito po, ang book po ng Joshua, makikita po natin diyan na kung paano po niremind po ni Joshua, ang mga Israelita, patungkol po doon sa binigay po na reminder po ng ating Panginoon na ni Yahweh kay Joshua, na dahil nga po doon sa pananaw ng mga Israelites na sila po ay nakapasok doon sa lupang pangako, then po nung sila ay na-enjoy na po yung promised land, nakakalimutan po nila o nakakaligtaan po nila yung mga sinabi po ng ating ng Diyos sa kanila. Kaya nga po, ang sabi po ng book of Joshua, nire-remind sila ni Joshua about po doon sa serbisyo na dapat nilang gawin sa Diyos. Kaya nga po ang sabi dito, ang sabi po dito, the people of Israel were serving God as they possessed the land of promise. Sila po ay nag-focus po doon sa pangako ng Diyos sa kanila nung sila po ay nakapasok na sa promised land.
No, katulad po ng sa panahon po natin ngayon, no, lahat po ng mga believers, lahat nga po ng mga believers ngayon magsabi ng amen. No, it's same din po sa ating generation ngayon. Amen? Ang sabi po dito na kung minsan, no, kaya tayo ay naglilingkod, kaya tayo nagsiservice sa Panginoon kasi ang feeling po natin ay ito ay burden na sa atin. No, na para pag sinabing burden, na ito po ay responsibilidad lang natin. Kaya natin ito ginagawa. Tama po ba? And yung pong pag ganun po yung pakiramdam natin, parang wala nang love doon sa ating mga ginagawa. Kaya nga po ang sabi po dito sa panahon po natin ngayon, no, nawa no, sa ating ngayon na nandito, even sa mga manonood, no, lahat ng mga naglilingkod at nagbibigay service po sa Panginoon, ito po ay kailangan malinaw po sa bawat isa sa atin na ito ay hindi na burden. Amen? Amen. Ang sabi po dito, ito ay ginagawa natin, ang sabi dito na tapat sa ating mga puso. At ang sabi dito, no, hindi kailangan manakaw, no, yung joy, no, habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Amen. Hindi kailangan manakaw kung ano yung strength na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Amen. Ang sabi dito, kailangan nandoon yung kasigasigan. Kailangan nandoon yung pagmamahal natin. Amen. Sa ating paglilingkod o sa ating binibigay na serbisyo, no, sa Panginoon and even sa mga instruction ng Lord sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya nga po ang sabi dito, no, ito po daw po ay hindi burden. Amen. Ang sabi dito, why? Because God's love, sabi niya dito, and protect us, and power, sabi dito, and taken hold on the hearts of Israel. May pagkakataon po, no, na ang mga Israelita, that time, sabi ko nga po, they possess the land, they know already na may milk and honey doon sa promised land. Amen? At madalas, dahil meron ng pagpapala, amen? So nakakalimutan nila yung riniremind ng Panginoon sa kanila, yung rini-require ng Lord sa kanila. Amen? Kaya nga po dito, ang sabi po dito, no, alam naman natin na kung paano pinrotektahan ng Diyos ang mga Israelites. Amen? No, nakita natin din yung pagmamahal, no, ng Diyos at yung protection. At ito pang matindi, naranasan nila yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya nga po dito, ang sabi dito, as a result, they serve God out of devotion and love. Anong nangyari po? No? Naglilingkod na lang sila, labas po. Wala na yung pagmamahal at yung devotion nila doon sa kanilang ginagawa. At ito po ay reminder din sa bawat isa sa atin. Amen? Gaano man po tayo ka-busy, gaano man yung mga alalahanin, gaano man, no, yung mga ginagawa natin araw-araw, ang rini-remind din po ng Lord sa atin ngayon, sa this generation, na kailangan hindi po nawawala yung ating totoong devotion at totoong pagmamahal sa Panginoon, especially po sa ating mga ginagawang paglilingkod para sa Kanya. Amen po ba? Kaya nga po dito, no, ang book po ng Joshua chapter 24 po, ay dito po nakafocus, no? Sinasabi po dito, nire-remind ni Joshua ang mga Israelites, ang mga nasasakupan niya, no, yung rini-remind po sila na kung ano po yung sinabi ni Yahweh sa kanila. Kaya nga po sabi dito, we will study the book of Joshua chapter 24. How Joshua reminds the Israelites about what God want to say about them. Ang sabi dito, no, ang Joshua chapter 24 po, ang sabi dito, ay nire-remind ni Joshua ang mga Israelites na kung saan ang sabi dito, kung ano ang sinabi ni Yahweh o kung ano sinabi ng Diyos sa kanila. Amen po ba? Ang sabi po dito, meron tayong tatlong puntos po na ating pag-aaralan ngayon. At yung pong unang puntos po natin, no, yung service explain. Ipinaliwanag po, no, ni Joshua, no, sa mga Israelite kung paano yung servisyo na dapat nilang gawin. Sa verse 24, sa chapter 24 po, verse 2, ano bang sinabi ni Joshua sa mga Israelites, no, na kailangan, no, na alalahanin, no, sa kanila ng Diyos, kung ano yung sinabi ng Diyos sa kanila. In verse 2, ang sabi dito, sinabi niya, ito ang ipinasasabi sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay nakatira sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito si Tare na ama ni Abraham at ni Nicor. Sumamba sila sa ibang Diyos-Diyosan, ang sabi dito. No, kaya po makikita natin dito, ni-remind ni Yahweh, ni Joshua, no, ang sinabi ni Yahweh about sa mga Israelites. No, ang sabi po dito, no, makikita natin diyan, no, in order to encourage and inspire the Israelites for future service, Joshua reminded them
of their story and all had happened. So ang sabi po dito, no, dahil nga po nakakalimutan po ng mga Israelites kung ano, no, yung sinabi po ng Diyos sa kanila. Kaya nga po, no, as a leader, meron po silang leader na tumayo para sa kanila. Sino po yun? Si Joshua. After po, no, namatay si Moses, sino po yung naipalit po kay Moses? Si Joshua. Amen? So makikita po natin doon, no, na nung mawala si Moses, si Joshua po ang tumayo, no, ng mga leader ng mga Israelites. Kaya nga po, no, ang lahat ng mga responsibilidad, lahat po, no, at etong matindi, no, as a leader po, no, leader si Joshua, lahat po ng mga sinabi ni Yahweh ay talagang alam niya, no, malinaw sa kanya. Kaya nga po, no, makikita natin dito na siya po yung nagsabi sa mga Israelites, no, doon sa mga remind ng Diyos sa kanila. Kaya nga pong sabi dito, Joshua reminded them of their story and all that. Parang sinabi niya yung journey ng kanilang paglalakbay bago sila nakapasok sa promised land. Amen po ba? Kung ano yung mga naranasan nila, kung ano yung mga sitwasyon, kung ano yung mga pinagdaanan nila, ni-remind din sila na kung paano, no, yung pagmamahal ng Diyos sa kanila, although na sila ay paulit-ulit na nagkasala, sila ay patuloy, no, paulit-ulit na tumatalikod sa Diyos, ni-remind din sila ni Joshua na kung paano yung pagmamahal ng Diyos sa kanila ay hindi nagbago. Ni-remind din sila ni Joshua, ang sabi dito, kung paano kumilos ang kapangyarihan ng Diyos sa kanila. Amen po ba? Bakit kaya ni-remind ni Joshua? To, kasi nakikita niya, they are focused, no, kung ano yung nakita na doon sa promised land. Amen? Parang parang nag-enjoy, no? Nakalimutan nila yung mga bagay-bagay na dapat nilang gawin. Kaya nga po, ipinaalala sa kanila ni Joshua yung mga bagay-bagay na sinabi ni Yahweh sa kanila. Kaya nga po, ang sabi dito, He credited God with the victory. Amen. Sinabi din sa kanila lahat ng mga bagay na ating gagawin, ang sabi dito, ay marireceive po nila yung victory. Amen. Kaya nga po, no, sa bawat isa sa atin na nandito ngayon, although sabi ko nga, we are busy doing, no, out, minsan sa church, out po, no, sa ating mga ministry, sa ating mga personal na mga buhay, but ang sabi dito, itinuturo po, no, ng Joshua chapter 24, nire-remind tayo na kung paano po kailangan, no, hindi po nagiging burden po, hindi nagiging burden sa atin, anuman yung mga iniatang sa bawat isa sa atin. Amen. Kailangan, no, kasi kapag naging burden yan, no, ang sabi dito, no, parang nawawala na yung joy. Parang ginagawa mo na lang to kasi responsibilidad mo as a leader. Ginagawa mo na lang ito kasi leader ka sa church. Ginagawa mo lang ito kasi inassign ka. Ginagawa mo na lang ito kasi kailangan kong gawin kasi ako yung naka-assign. So dito po, ang sabi dito, kapag daw po yung mga bagay na to, as a result, ang sabi dito, they serve God. Kailangan hindi po tayo, sabihin natin, hindi tayo to. Amen. Naglingkod na lang daw po, wag po nating hayaan na naglilingkod na lang tayo, no, dahil ang sabi dito, burden, but ang sabi dito, wala na yung devotion at pagmamahal doon sa ating ginagawa. Kaya nga ang nangyayari, nababurn out tayo. Pag sinabing nababurn out na tayo, parang ang tawag doon na marami na tayo, pag nababurn out ka na, marami ka ng mga bagay na nakikita. Parang nag-i-start ka na pumapasok doon sa mga negative things na minsan nakikita nila, parang ako na lang yata yung nakikita ni pastorang laging inuutusan. No? Parang ako na lang yata yung ako na lang yata yung laging nagbabackup. Parang ako na lang yata yung laging nag-o-opening prayer. Why? Because no, dahil nga po doon sa mga bagay na burn out ka na yan. Wala na yung joy, wala na yung love doon sa mga ginagawa natin. Kaya nga po dito, no, isa sa mga makikita natin, isa sa mga patunay, no, kapag tayo ay totoong naglilingkod sa Panginoon, alam niyo po, walang kapaguran. Amen? Hindi naniniwala doon. Wala pong kapaguran sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Kaya nga po si Diyos, kailangan ginagawa natin ito, hindi dahil responsibilidad natin, kundi ang sabi, hindi dahil burden ito sa atin, kundi ginagawa natin ito because we love God. Amen. Mahal natin si Lord, wala nang iba. Amen? Amen po ba? Kaya nga po sabi dito, isa din, no, ang sabi dito, He also challenged them to continue forward in service and victory.
Ano sabi? Ang ganda po ng ni Joshua, no? In-encourage sila ni Joshua. Bagamat ang sabi dito na merong mga kapintasan, merong mga kakulangan, no? Ang mga Israelites, no? Dahil hindi nga sila marunong sumunod. Pero nandun yung magiting na leader nila to remind them, to encourage them, to challenge them. Ang sabi dito, to continue, amen, to continue forward in service and victory. Amen. Ang sabi dito, no, in-encourage sila, hinikayat sila ni Joshua. I-challenge sila. Amen. Na kailangan mag-move forward. Ano man yung mga sitwasyon, ano man yung mga pinagdadaanan. Ang sabi dito, at the end nito, sa ating servisyong ginagawa, at the end dito, we are victorious. Amen. Magtatagumpay tayo. Amen po ba? Sa lahat po ng ating mga ginagawa, no, naniniwala po ako, no, magtatagumpay tayo, no, kapag si Lord po ay kasama natin. Amen po. Sino po yung naniniwala doon? Dito po, makikita po natin dito, no, same time, in the New Testament, no, si Paul po, Paul did something similar with the Ephesian church. No? Parang pareho din po, no, sa panahon po ng Old Testament, ipinaliwanag, no, ni-remind, sino po yung leader na nandoon, si Joshua. But in the New Testament po, no, si Apostol Pablo po, ganun din po siya, no, ang nangyari po dun sa book of Ephesians, sa church po ng Efeso. Sa Ephesian church, he reminded them of the gift of their salvation. Amen? Ipaniliwanag din ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, ang sabi dito, kung ano yung natanggap nilang kaligtasan. Amen po ba? Ang sabi dito, yung regalo ng kaligtasan sa kanila. But because of His great love for us, God who is rich in mercy, no, ipiniliwanag din ni Apostol Pablo sa kanila kung gaano kalawak, kalaki ang pagmamahal ng Diyos Ama sa pamamagitan po ni Hesus Kristo. Amen? Which, ang sabi dito, siya po ay mayaman, no, sa habag. Amen? Ang sabi dito, he also, sabi niya dito, no, God who is rich in mercy made us alive with Christ even when we are dead in transgressions. Ang sabi dito, may pagkakataon man, nanlulupay-pay tayo, nanghihina tayo, isipin na lang natin, balikan natin kung ano yung ipinadama ng Panginoon sa bawat isa sa atin. May pagkakataon, nanghihina ka, you are very weak, pero ang sabi ng salita ng Diyos, no, kapag tayo ay mahihina at tayo lumalapit sa Panginoon, no, ang sabi doon, tayo ay kanyang pinapalakas. Amen po ba? When I am weak, then I am strong. Amen. Wala nang iba na pwedeng magbigay lakas sa bawat isa sa atin, kundi ang ating Panginoon. Amen. Kaya nga ang sabi dito, it is by grace you have been saved. Amen. Kailangan malinaw ito sa pamamagitan po ng habag ng Diyos. Kaya nga po tayo ay naligtas. Pag sinabing grasya, hindi tayo karapat-dapat, no? Pero naging karapat-dapat tayo dahil nung tinanggap natin ng Panginoon, isinuko natin ang ating mga buhay sa Kanya at ganun din yung ibinigay, yung ipinadama niya sa atin. Amen po ba? Kaya nga po ang sabi niya dito, it is by grace you have been saved. Sino naniniwala dahil dito? Dahil sa grasya ng Panginoon tayo ay naligtas. Amen po ba? Kaya nga ang sabi niya dito, may pagkakataon. Sabi ko nga kanina, we have nanghihina, nandulupay-pay ka, no? At minsan, no, akala natin wala nang katapusan yung kahinaan na yan. Pero ang sabi dito, kapag tayo daw po ay totoong lumapit sa Panginoon, mararanasan natin po. Yung sabi niya dito, ang Diyos po ay punong-puno po, no, ng mercy sa bawat isa sa atin. At dito po, makikita po natin dito, no, yung reminder as a leader, no. Kanina, sino po yung leader doon sa Old Testament, sa Joshua chapter 24, si Joshua po. Amen. And then, pumunta po tayo kay Apostol Pablo. Now, in our generation po, ito ay patungkol na din po sa ating mga pastor. Amen. Ang ating mga pastor ay may kani-kaniyang mga vision po yan. Especially po sa church. Amen. Makikita po natin dyan, no? Ang pastor po ang nagbibigay po ng vision. Ang pastor po ang siyang nagbibigay na kung papaano yung gagawin nating mission. At ang pastor din po ang nagbibigay po ng goals, no? Kung paano po natin tatahakin yung ministry natin. Amen. At dito po, no, walang ibang kinakausap ang Panginoon regarding po sa church natin o sa ministry natin, kung paano natin ito, no, mas lalo pang may empowered kundi po, no, ang mga pastor at ang si Lord. Kaya nga po, makikita po natin diyan, no, bago matapos ang taon,
o kung ano man yung mga dapat i-adjust, meron man mga dapat estratehiyang dapat gawin, no? Lagi tayong, sino po yung nagre-remind lagi, no? Sa ating generation, sino po yung laging nagre-remind sa atin, yung mga pastor natin. Amen. At kung meron man as a leader, pastor din, o mga leaders din po, kung meron tayong mga ministry at meron tayong mga ginagawa, sino po yung ating nini-remind yung ating mga member? Tama po ba? So ngayon po, ang sabi dito, no, katulad nung natalakay po ni Pastor Nobo nung last Sunday. Amen. Sinabi niya doon na kailangan malinaw sa bawat isa sa atin kung ano yung vision natin. Amen po ba? At ang sabi doon, our vision is nakapatungkol po, nakafocus po yan sa gospel. Sa gospel po ng saan? Salita ng Diyos. Ang tinutukoy po dito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? And ang sabi niya dito, in Ephesians chapter 2 verse 4, subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniuukol niya para sa atin. Amen. Ang sabi po ng Ephesians, no, makikita natin diyan, no, na napakasagana daw po ng habag ng Diyos sa bawat isa sa atin at napakadakila. May pumapalpak tayo, amen, kung minsan, no, nakikita natin, no, nakakaligtaan natin, nakakalimutan natin kung minsan, no, yung mga bagay-bagay na ipinapagawa ng Panginoon sa atin. But ang sabi dito, si Lord po ang habag niya, no? Ang habag ng Lord sa atin ay walang hanggan. Amen. Sabi po dito, at ito pang matindi, napakadakila ng kanyang pag-ibig. Pag sinabing napakadakila, amen, hindi tinitingnan ng Panginoon kung ano yung mga nagawa natin. Tinitingnan ng Lord lagi sa atin kung paano tayo tatayo. Noon doon sa pagkakamali, tatayo doon sa mga kahinaan natin. Kasi yun yung mahalaga. Amen. Hindi tayo nananatili doon sa pagkadapa natin. Amen. Tayo ay tumatayo, bumabangon at lumalaban. Yun yung hinihintay ng Panginoon. Amen. Amen po. Amen. Nakukuha po ba natin? Kaya nga po sabi niya dito, no, ang nakaka-inspire po dito kasi ang sabi kanina tingnan niyo po kay Joshua po, even kay Paul, up to, no, dito sa ating binasa, makikita po natin diyan yung mga leader na tinawag ng Panginoon. Amen po ba? They are empowered, they love God. Amen po ba? Kaya nga po yung mga leader hindi basta-basta. Amen. Kaya nga po sabi namin, hindi lahat ng church ay leader. Why? Because meron tayong, ang tawag dito, ang pagiging leader po ay talaga po yan ay special sa pagkatawag ng Lord sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. Nakukuha po ba natin? Kaya nga po ang sabi dito, no, Paul told the believers of the expectations of service created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Amen. Sabi po din po ni Paul, no, na ang sabi niya dito, nag-expect si Pablo doon sa kanyang mga tinuturuan. Amen. Kaya nga po meron tayong equipping, meron tayong training na mga ginagawa, no, merong mga events sa church na kung saan ito po ay nakakatulong sa bawat isa sa atin, no? Kaya nga po bilang mga pastor, sabi ko nga, nag-expect din po kami doon sa mga natuturuan namin. Amen po ba? Kaya nga po sabi ko nga po, no, sa mga pastor po natin, no, ang mga kalakasan po ng mga pastor ninyo ay yung makita yung mga member nila na lumalago. Alam niyo po ba na meron man pinagdadaanan yung mga lingkod ng Panginoon, meron man pinagdadaanan yung mga pastor ninyo, kapag nakikita yung ministry, yung gawain, yung mga tinuturuan nila, yung mga miyembro na, yung mga leader nila, talagang na-empowered, lakas po sa kanila yan. Amen. Nakikita kayong lumalago, nakikita po napapractice yung mga regalong ibinigay ng Panginoon sa inyo. Alam niyo po, lakas po sa mga pastor yan. Amen. Nahahamon po sila na hindi nawawalang sansa yung kanilang mga pagpapagal para sa Panginoon. Amen. Nai-inspire po sila kasi sa mga tinuturuan po nila, meron pong nag-grow. Amen po ba? Amen. Kaya nga po ang sabi dito, no, ito din po ang sinasabi ni Jesus sa atin. Amen. Kaya nga po ang sabi dito, merong equipping, merong training, merong ginagawa ang church para sa atin. Anong purpose? Para po tayo ay maging bahagi po. Tayo po yung susunod, no? No, as a followers of Christ or disciples of Christ ko, tayo po, no, ang susunod, no, na magtuturo po sa mga ating mga nasasakupan. Amen. Dati-dati, ikaw ang tinuturuan. Ngayon, praise God, ikaw yung nagtuturo. Amen. Dati, nakaupo ka lang, nakikinig ka lang. Ngayon, nagiging bahagi ka na. Amen. Nagiging bahagi ka na doon sa ministry na kung saan katinawag ng Panginoon. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Kaya nga pong sabi dito sa Ephesians chapter 2 verse 10, ang sabi dito, tayo'y kanyang nilalang.
nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga ng Diyos para sa atin noon pang una. Tingnan nyo naman. Sabi dito, nilikha tayo ng Diyos. Amen. Sabi ko nga po, ang ganda ng plano ng Diyos from the start. Tama po ba? Sabi dito dun sa huli. Ang sabi dito, ang paggawa ng mabuti na itinalaga ng Diyos para sa atin noon pang mga una. Kaso nga po, dahil nga po, no, yung ating mga ninuno, mila kola po bagyaki ang patulo, kaya nga po kasama tayo doon. Kasama tayo doon sa nalihis ng landas. Amen po ba? Amen. Dahil nga po yung ating mga ninuno na si sina Adan at Eva, through them, amen, tayo po ay napahiwalay sa presensya ng Diyos. Kaya nga po, dito nire-remind tayo ng Ephesians, no, na tayo'y kanyang mga nilalang. Nilikha, anong alin sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Anong sabi niya? Upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Now, you are already in Christ. Amen. Ngayon, kay Christ ka na. Nabago ba yung buhay natin? Ngayon, nabago yung buhay natin. Ito yung sinasabi niya, para yung buhay natin ay maging pagpapala sa iba dahil yung mga bagay na ginagawa natin, naniniwala po ako, ay pawang kabutihan lahat. Amen po ba? Ngayon, nakakilala tayo sa Panginoon in Christ. Amen. Dahil parte na si Christ sa buhay natin, nagiging totoo na po yung ating mga ginagawang mga kabutihan. Siguro, nung mga wala pa tayo kay Lord, no, parang pakitang tao lang yung ginagawa nating kabutihan. Pero ngayon, hindi na po. Why? Because lahat ng ating ginagawa ngayon, no, yan po ay nanggagaling na sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga pong sabi dito, no, sa pamamagitan ni Hesus Kristo, ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Sa paggawa, iukol ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yung pong ating ginagawang Bible study, mabuti po ba yon? Yung pong ating pananalangin sa mga kapatiran na may pinagdadaanan, mabuti po ba yon? Yung pong ating ginagawang pagka-counsel sa ating mga member, mabuti po ba yon? Yung po bang ating ginagawa na pagtulong sa ating mga kapwa mananampalataya, mabuti po ba yon? So ito po yung purpose ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang sabi dito, na itinalaga na mula nung una pa. Amen. From the start pa po, maganda na ang purpose ng Lord sa tao. Amen. Dahil nga po doon sa pagkakamali na fall ang ating mga ninuno, kaya nga po nalihis tayo ng landas. But ngayon, ninilaw po ng Ephesians sa atin, nung tinanggap natin si Christ sa ating mga buhay, ngayon po ang lahat ng bagay na nauukol para sa atin. Ang sabi dito ay ginagawa natin ngayon. Ang sabi dito, para po saan? Sa paggawa ng mabuti, no? Saan po? Para magamit ang bawat isa sa atin doon sa totoong purpose ng Lord sa bawat isa sa atin. Especially sa mga kapatiran po o mga tao pa na hindi nakakakilala sa Panginoon. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Ang sabi po dito, for the children of Israel, ang sabi doon, and for Christian today, tinutukoy po ang sinasabi dito po, no, yung Israel, yung pumbinasa natin kanina, ang sabi doon, and the Christian today, the walk into the promised land is accomplished by the power of God. Sino po naniniwala doon? Amen? Sa ating journey, sa paglalakbay, amen, sa promise land na ibinigay ng Panginoon sa atin. Ang sabi dito, nagawa po lahat yan sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos. Lahat ng ating ginagawa, lahat na meron tayo ngayon, lahat ng mga ipinangako ng Panginoon, hindi po mapangyayari yan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. He desires to move us out of the wilderness. Amen. And into the place of blessing. Amen. May pagkakataon, ang sabi dito, no, tayo ay dumarating man, no, before. We are in the wilderness. Amen? Nung hindi pa natin kilala si Lord, saan ba tayo nabubuhay in the wilderness? Ano ba yung wilderness na meron dyan? Amen. Ang sabi dito, dahil hindi pa natin nakikita talaga, ang sabi dito, yung totoong promised land. Ang sabi dito, but, ang desire ngayon ng Diyos, ang sabi ngayon, ay mapagtagumpayan yung bawat ilang o bawat wilderness ng ating mga buhay. Ano ba yung mga wilderness na yan ng ating mga buhay? Yung katulad po nung sinasabi ko kanina,
no, yung mga buhay na paglilingkod natin, yung ating service sa Panginoon, kailangan, ang sabi doon, no matter what, no, kailangan po yung paglilingkod natin sa Panginoon, no, sabihin natin ito ay nanggagaling sa ating mga puso. Kapag po yung ating paglilingkod sa Panginoon ay totoong nanggagaling sa puso natin, walang kapaguran. Amen. Kapag yung ating ginagawang pag-service sa Panginoon, no, ay talagang nanggagaling dito, no, minsan nga hindi mo na naiisip na ikaw pala may pangangailangan. Inuuna mo yung gawain para sa Panginoon. Why? Because you love God. Amen. Yun ang mahalaga. Bakit tayo nagbibigay ng ating mga kaloob? Bakit natin ibinibigay yung ating mga ikapu at handog sa Panginoon? Kung tutuusin, di ba, meron din tayong pangangailangan personal. Pero bakit ibinibigay natin ito? Kasi malinaw sa atin, no, through that blessing, through dun sa ating mga ibinibigay, na e-expand po, no, yung paghahari ng Diyos dito. Amen po ba? True doon sa ating mga binibigay, no? Ano man yung mga binibigay natin, financially, physically, aspect man yan, spiritual man yan, yan po ay nakakatulong po para sa expansion ng kaharian ng Diyos. Amen. Sino po yung ginamit niya? Sabihin natin, tayo. Amen? Amen po ba? So, ang sabi po dito, so kailangan po maging malinaw po ito sa bawat isa sa atin. Amen? Na ang sabi dito, ang Diyos Ama po, no? Si Lord Jesus po, ang desire niya, kailangan po ang sabi niya dito, ma-move out. Sabi dito, tayo sa wilderness o yung ilang, yung mga, ano ba yung nasa ilang? Ano ba yung nasa ilang? Mga dryness. No? Ano yung makikita mo sa sa wilderness, sa desert, ano yung makikita mo dyan? Amen? So ang sabi dito, kailangan makita natin dito, no? Meron man tayong pinagdadaan ng mga wilderness, but, amen, kailangan makita din natin, no, sa wilderness po, no, ang sabi doon, ay meron ding pagpapala. Kapag ang buhay natin ay pinagkatiwala natin sa Panginoon, makikita natin yung kapangyarihan ng Diyos. Habang naglalakbay ang mga Israel, saan sila? Nasa wilderness sila. Amen? Ano yung makikita mo sa wilderness? Minsan, mainit, minsan malamig. Pero makikita natin dyan kung paano sila sinamahan ni Yahweh. Amen po? Amen. So, ganun din po sa bawat isa sa atin. Amen. Kapag yung buhay natin ay itinalaga natin talaga sa Panginoon, makikita natin. Amen. Hindi lang yung wilderness ng buhay natin, kundi dun sa wilderness mo, ipapakita mismo ng Panginoon na kung paano yung kapangyarihan niya talaga kumikilos. Amen po. Ang sabi po dito, no, as a result, we move in service to Him. Amen. Ang sabi dito, ang resulta daw po nito, kapag itong mga bagay na to ay nagawa natin, ang sabi dito, makikita po natin doon yung totoong servisyo natin kay Lord. Amen. Ang sabi dito, we love God, kaya nagagawa natin ibigay yung ating servisyo sa Kanya. Amen. Hindi mo naman po pwedeng gawin yung isang bagay. Tama po ba? Hindi mo pwedeng ibigay yung isang bagay na hindi mo minamahal. O alang something lugod. Amen. Kapag yung isang bagay, out of love, hindi magtatagal. Nakuha po natin. Parang ginawa, pwede mo siyang gawin, isa o dalawang beses. Pero sa pangatlo, may hirapan ka na. Pero kay Lord, hindi. Dahil nga in Christ, si Lord po ay nasa sa atin na, kaya nagagawa natin yung mga bagay na napaka-imposible sa Kanya. Amen? Imposible sa tao, pero sa Diyos posible ang lahat. Amen po ba? Number 2, kanina, ipinaliwanag po ni Joshua, no? Service explains sa verse 2 po. Now, number 2 po, sa ating pangalawang punto, service experience. Verse 15 po, sa Joshua pa rin po tayo, 24:15. Ang sabi niya dito, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyosang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosang na mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahan. Ngunit ako at ang aking angkan ay kay Yahweh lamang maglilingkod. Remind din sila ni Yahweh, ni Joshua, no? Tingnan niyo po, gaano yung pundasyon ni Joshua. Sabi niya doon, sabihin niyo na lang sa akin kung kanino kayo maglilingkod, no? Sa mga Diyos ba, ang sabi dito, ang sabi niya, ng Mesopotamia? O mga Diyos, ang sabi din ng mga Amoreyo? Sige, gawin niyo na lahat yan. Pero ako, ano yung deklarasyon niya dun sa huli? As for me and my house, we will serve the Lord. Amen po ba? Tingnan niyo po, no, meron po bang pagkakataon na meron dumating sa mga buhay natin na talagang
ang tawag talagang yung pananampalataya natin na talagang masusubok, no? May pagkakataon sa mga buhay natin na susubukin tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Amen? So, ang sabi po dito, no, makikita natin dyan, ang sabi po ni Joshua, no, ngunit ako at ang aking angkan ay kay Yahweh lamang maglilingkod. Kung sabihin nyo sa akin, kung nakarin kayo mata, sino yung gusto nyo sambahin? No? Ngayon, sabi ni Joshua, pero ako, eto yung tatayuan ko. No? Ang sabi, anong tinayuan ni Joshua? Ngunit ako at ang aking angkan ay kay Yahweh lamang maglilingkod. May pagkakataon ba sa mga buhay natin, meron dumating na mga matinding pagsubok? Di ba kung minsan meron tayong tinitest tayo ng Panginoon doon sa faith natin. May pagkakataon, may pagsubok na dumating. Ini-stand ba natin ito katulad ni Joshua? Kahit anong mangyari, ilalaban kita, Lord. Kahit anong mangyari, Panginoon. No? Maglilingkod pa rin kami sa iyo. Kahit kami iiwanan kami, Lord, maglilingkod pa rin kami, Panginoon. At alam niyo po, no, makikita natin dyan sa buhay ni Joshua, gaano yung pundasyon sa pagkakilala niya sa Panginoon. Gaano katindi, no, yung relasyon niya sa Panginoon. Amen? Amen po ba? And minsan sa atin, no, may pagkakataon, mayroong mga pinagdadaanan, mayroong mga pagsubok, and sometimes, no, hindi natin inilalaban si Lord. No, hindi natin kayang ipaglaban si Lord, no? At ang majority, no, may mga pagkakataon, no, kapag may mga testing na sa mga buhay natin, nakakaya ba natin sabihin yan katulad ni Joshua? Sinasabi ba natin, Lord, hanggang nang mayari? Dakalakwan, Lord, hanggang nang mayari. No? Maglilingkod pa rin ako sa iyo, isasama ko yung buong pamilya ko, no? Katulad ng sinabi ni minention ni Joshua. Nawa, no, maging ganito yung ating mga attitude, no, no matter what. Ano man yung mga kalalagayan ng buhay natin, ilalaban talaga natin si Lord. Amen? Amen po. Gaano man, no? Sabi ko nga, no, minsan susubukin tayo ng Panginoon, no? Sabi ko nga, no, may mga pagsubok na ibinibigay si Lord. Kung sa mga simpleng pagsubok, hindi tayo nakakapasa. Amen? At hindi natin inilalaban si Lord. No? At paano pa doon sa malaking problema, malaking sitwasyon pa na hindi natin kayang ipaglaban si Lord. Amen po ba? Kaya nga po ang sabi dito, no, the Israelites responded to this challenge by dedicating themselves to God. Nung makita po na itong pundasyon ni Joshua, anong ginawa na mga nahamon na challenge sila? Bakit? Ang sabi ni Joshua, bahala kayo kung kanino kayo bisang maglingkod. Sabihin nyo lang sa akin kung kanino nyo gustong maglingkod. Pero ako, ito yung tatayuan ko. Na-challenge po sila. Anong ginawa ng mga Israelites? The Israelites responded to this challenge by dedicating themselves ulit sa Diyos. Amen. Ang sabi dito, they saw God had led and given them the victory. Totoo naman po yan. Nung sabi ko na nakapasok sila. Actually, nung wala pa sila sa promised land, iba-iba yung mga pinagdaanan nila doon eh. Amen po ba? But ang sabi dito, na anong din yung ginawa ng mga Israelite? Dahil doon sa pinanghawakan ni Joshua, dinedicate, nagkaroon po ng consecration sa kanila, sa Panginoon. Amen. Sila po mismo, no, revive nila, nirestore nila yung mga sarili nila. Sana all ganun. Amen. Kapag ikaw ay nalulungkot, kapag ikaw ay inanghina, ikaw mismo alam mo paano mo i-restore, no, yung sarili mo sa presensya ng Panginoon. Amen. Hindi na kailangan puntahan ka ng leader mo para ma-restore ka. Amen. Why? Because you know the Word of God. Because you know the Lord. Pag kasi alam mo si Lord, ikaw mismo, alam mo paano mo hanapin yung presensya ng Panginoon. Amen. Pag kilala mo si Lord, alam mo paano mo i-restore. Amen. Yung pananampalataya na wala sa'yo. Amen ba? Amen po ba? Kaya nga sabi niya dito, and they were willing to move forward in service to Him. Why? Because nakita nila yung kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos sa kanila. Ano sabi dito? May mga kapalpakan, meron mga nagawa, meron mga pagkukulang, but ang sabi, they are looking forward to the service from Him. Nagpatuloy sila doon sa serbisyong nararamat para sa Diyos. Amen po ba? Amen. Ang sabi niya dito, we must realize that Jesus provided salvation at the cross and also provided power through the indwelling presence of His Holy Spirit. Amen po ba? Sabi ko nga kanina, as a child of God, you know how to restore yourself in the presence of God because the Holy Spirit is living us. Amen. Ang banal na Espiritu ay nasa sa atin.
Amen po ba? Ano sabi niya dito? Tayo daw po ay nabubuhay. Although tayo nabubuhay na may relasyon sa Kanya. But, ang sabi dito, hindi natatapos sa relasyon lang. Kailangan tayo mismo nararamdaman natin yung Kanyang kapangyarihan sa mga buhay natin. Amen. If you have the power, lahat ng bagay kaya nating gawin. Kaya natin ipanalangin yung mga may karamdaman. Amen. Kaya natin ipanalangin yung lahat ng mga may mga, ano tawag doon? Inaalian ng mga masasamang espiritu. Sining gagamitin dito? Ikaw, because you are power. You have power. Amen. There is power in the name of Jesus. Amen. Nasaan ngayon si Jesus? Nasa sayo. Amen. Hallelujah. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Sabi niya dito, hindi lang natatapos na may relasyon ka, meron kang kaligtasan sa kailangan i-perform mo yung kapangyarihan ng Diyos sa'yo. Amen. Amen. Hindi lang si pastor ang may kapangyarihan, ikaw din, kapatid. Amen po ba? Tamo tatakot. Huwag tayong matakot. Amen. Na manalangin. Amen. Ipag-pray yung mga may karamdaman. Ipag-pray yung mga merong mga pinagdadaanan sa buhay. Ang sabi dito, true we live in a relationship with then the power. Sa pamamagitan ng banal na Spiritong nasa sa atin, kaya nating i-lead lahat ng bagay na inuutos ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Actually, even in Bible study, kahit sa Bible study, pwedeng magkaroon ng revival. Naniniwala ako doon. Kahit sa mismong, sa Bible study po ninyo, pwede. Kaya nga po sinasabi ko, gaano ba yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos? Amen? Kailangan po, pag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, we need the guidance of the Holy Spirit. Amen? Kailangan hindi ka lang basta nagtuturo, kailangan bawat salita na lumalabas sa'yo, may kapangyarihan kasi yun ka. Yun yung dinisenyo ng Diyos sa atin. Amen? Amen po ba? Hallelujah! Oh, Jesus, thank you, Lord. There is power. Hindi ka lang basta bawat katagang sinasabi mo through the Word of God, may kapangyarihan. Kaya nga po ang nangyayari, yung mga tinuturuan mo, nangahamon sila. Bakit? There is power sa lahat ng mga binibigkas natin. Hindi lang basta binibigkas mo, yung tinuturo mo, bagkus ang sabi dito, kaakibat nito, may kapangyarihan sa'yo. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Amen. Hindi lang tayo natatapos doon sa meron tayong relasyon sa Panginoon at meron tayong kaligtasan. Amen. Kailangan nararanasan ng mga miyembro natin mismo yung kapangyarihan ng Diyos. Amen. Sa bawat pagtuturo natin ng Bible study, sa bawat pagsayaw natin, sa bawat pagtugtog natin, sa bawat paghawak natin ng instrumento, kailangan may kapangyarihan dyan. Why? Because of the Holy Spirit na nasa sa atin. Amen po ba? Kaya nga sabi dito, ililid tayo ng banal na Espiritu sa will ng Panginoon at hindi doon sa will natin. Amen. Nakukuha po ba natin? Kaya nga sabi dito, we must realize that Jesus provided a salvation at the cross. Tinapos na ng Panginoon ang lahat nung mamatay siya sa krus ng Kalbaryo. At nung nabuhay siya, ano yung iniwan niya sa atin? Nung nag-ascend siya, ano yung iniwan niya sa atin? The Holy Spirit na nasa sa atin ngayon. Kaya, kapatid, kapag merong pagkakataon na magmi-minister ka, huwag kang matakot. Amen. Amen. Ang alam ako, di ba, kapag tayo ay, sabi ng Panginoon, katulad tayo ng mga sundalo, katulad tayo ng agila. Amen. Ang mga sundalo, ano po yung makikita natin sa karakter ng sundalo? Matatapang yan. Well-trained. Amen. Well-trained yan. Ganun din po, yung mga anak ng Diyos, well-trained yan. Amen. Why? Because of the Holy Spirit na nasa sa atin. Amen. Nakukuha po ba natin? Number 3. Last. Number 1, service. Sabi dito, explain. Number 2, service experience. And then number 3, service expected. 23 to 24. Basahin po natin yan. Sabi po dito,
Sa 23, sinabi uli ni Jose, kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyosang iningatan pa ninyo. Manumpa kayo kay Yahweh sa Diyos ng Israel. Sumagot uli ang mga tao, si Yahweh, anong deklarasyon niya? Si Yahweh ang aming Diyos, siya ang aming paglilingkuran. Susundin namin ang kanyang mga utos. A simple word, yung tinayuan ni Joshua. But, nakita nyo po, ano yung transformation ng mga taong sumunod sa kanya. Isang tao ang nanindigan sa Panginoon, pero makikita natin dyan, true dun sa pananindigan ni Joshua, ang dami pong sumunod, ang daming na-encourage doon sa paninindigan ni Joshua. Amen po ba? Parang sa isang family, ikaw lang yung Kristiyano sa isang pamilya. And then, paano natin hinaharap? Naalala ko noon, siguro ito, testimony lang. Na-remind lang ako kanina, kasi naikwento ko kay Pastor Nobo nung isang araw. Nung po kasing, nung pong bagong born again po yung papa ni Sam. Actually po ako, yung father of faith ko, yung papa ni na Sam. Then, alam niyo po yung istorya niya. Nung po siya ay na-born again, bagong na-born again, kasi nakapasok siya dito. Nung una siyang na-born again, yung pong nanay niya, si Apong Itang po, siya po ay may katungkulan. Po siya, siya po ay meron siyang katungkulan sa chapel, na kung saan, and then, pag po may panalangin ganun po siya. Devote na po talaga siya. Devote po talaga sa Apong Itang bago siya naging born again. Now po, nung pong nakakilala yung papa ni Sam, yun yung naging challenge sa kanya. Ang unang na-born again po sa family nila, si Pastor Freddy, yung pong papa ni na Sam. And ang nangyari po, ang una pong binahagi na ng salita ng Diyos, yung dalawa niyang kapatid, yung bunso, at saka yung isa niyang ate. Nag-respond po yung dalawa na yon. At yung pangatlo po, yung pong nanay niya. At ang nangyari po, nung una, syempre, dahil, pero alam niyo po, base po dun sa kwento niya sa akin, hindi niya tinigilan yung nanay niya sa panalangin at pagbabahagi ng salita ng Diyos. At ang ginawa po niya, binilhan niya ng Bible yung nanay niya. Kaya nung mawala si Apong Itang, yung Bible na hawak niya, yun pa rin yung bigay ng papa ni Sam. At alam niyo po, to make the story short, marami pong katanungan. Yung biyanan ko noon about sa ganito, about sa ganito. Pero alam niyo po, lahat po ng mga katanungan na yun ay nasagot po ni papa ni Sam. At ang nangyari po, nung nasagot po yung lahat ng mga katanungan, doon po nag-start na bago yung kaisipan ng biyanan ko. Bakit ko po sinasabi ito? Nung time na yon, siya lang po yung born again sa pamilya nila. But, through him, now lahat po ng kanyang mga kapatid, and then, yung kanyang mga pamangkin, ngayon, naging Kristiyano, dahil dun sa paninindigan na kailangan niyang ibahagi ang salita ng Diyos sa kanyang pamilya kasi hindi pa nila tinatanggap si Christ. Amen. Ito po yung sinasabi dito. No, ang sabi dito, no, sabi ni Joshua, sa 23 to 24, now, sabi sa English, now then said Joshua, throw away the foreign gods that are among you and yield your hearts to the Lord, the God of Israel. And the people said to Joshua, we will serve the Lord our God and obey Him. Amen. Dahil dun sa paninindigan ni Joshua, nakita po natin yung transformation ng mga tao. Amen. And sometimes, no, ang Panginoon, inilalagay tayo doon sa mga sitwasyon na yon. Amen. Sa family natin, no, meron man sa pagkakataon sa pamilya natin, no, talagang nadi-discourage, no, yung mga kapatid natin. Now, paano tayo tumatayo para sa kanila? Ano yung mga binibigkas natin? Ano yung mga binibitawan natin para sa kanila? Ini-encourage man natin sila? O mas lalo pa rin natin sila dinadown? Amen. So dito ipinapakita po dito na kung paano yung pandasyon ni Joshua sa pagkakilala niya sa Panginoon. Amen.
Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Ang sabi dito, if we are to accomplish the service with God expects, we must be willing to surrender our lives completely to Him. Ang sabi dito, completely surrender our lives to Him. Amen. Completely. Buong-buo, wala tayong kailangan itira. Amen po ba? Kailangan buong-buo daw po natin ibigay yung ating mga buhay sa Panginoon. I-surrender ang lahat. Isuko ang ating mga buhay para sa Panginoon. Amen. Wala tayong kailangan itira. Amen. Sabi dito, Jesus offers Himself as our source of power and strength. Amen. Siya yung naging lakas natin. Sinasabi dito, our model is Jesus. Amen. Yung ating Panginoong Jesus. Inoffer niyang lahat ang sarili niya. Amen. Para saan? Para tayo mismo maranasan ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kalakasan. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga po, di ba? As a believers, kailangan ganun tayo mag-isip. Amen. Kailangan sa kabila ng mga pinagdadaanan natin, ano man yung mga sitwasyon natin, katulad ni Joshua, nanindigan siya. Amen. At ano yung paninindigan? Meron bang nangyari kay Joshua doon sa paninindigan niya? Yes, na-encourage yung kanyang mga tao. Amen po ba? Amen. Ang sabi dito, no? May ine-expect ang Panginoon sa ating serbisyong ginagawa sa Kanya. Amen. Alam niyo po ba, no? Sabi ng Bible, no? Tayo ay nilikha sa Kanyang wangis. And then sabi sa Old Testament, sa New Testament, imitate Christ, imitate me. Amen. Kailangan, sabi dito, nakikita si Kristo sa ating mga buhay. Amen. Paano tayo magsalita? Paano natin ina-act? Amen. Sa bawat ginagawa natin, sa bawat desisyon, sa lahat ng ating ginagawa, paano daw natin ina-act ito? Amen po ba? And then sabi dito, we must be willing to surrender our lives completely to Him. Hindi half. Buong buo po ang hinihingi ng Panginoon sa atin. That we must surrender our life to Him. Amen po ba? Amen. At ang sabi dito, ang lahat ng source, kapag ikaw ay mahina, ang sabi dito, God, no? Ay binibigyan tayo ng sapat na kapangyarihan at lakas para mapagtagumpayan ang lahat ng mga bagay-bagay na nasa harapan natin. Amen. Kailangan tayo mismo. Church, amen. Sabi dito sa ating pinag-aralan, no, hindi natatapos yung ating buhay na may relasyon tayo sa Panginoon. Hindi natatapos ang buhay natin na may relasyon tayo, may kaligtasan tayo sa Panginoon. Anong sabi dito? Kailangan. Automatic may relasyon na tayo may kaligtasan na tayo. Now, we need to perform the power of God sa mga buhay natin. Amen. We need to perform the power of God na nasa sayo. Amen. Amen. Ilabas natin yan, yung kapangyarihan ng Lord sa bawat isa sa atin, sa lahat ng aspeto ng ating paglilingkod, ng ating serbisyo sa Panginoon. Lahat yan. No? Sabi dito, we need the power of God. Amen. Kailangan tayo mismo alam natin paano natin i-restore yung mga sarili. Kailangan tayo mismo alam natin yung personal revival. Kahit tayo mismo, amen, the revival we need to experience. We need to experience the power of God. Soaking, amen. Sa ating pananalangin, sa ating devotion, we need to soak in the presence of God. Amen. We need to soak in the Word of God. We need to soak in prayer. Amen. Amen po ba? Kapag nagawa mo to, kapatid, wow! Kahit saan ka man pumunta, bawat salita, katagang binibitawan mo, there is power. Amen. Now ang tanong, paano ka nag-spend ng time sa Panginoon? Are you soaking in the presence of God? Are you soaking in the Word of God? Or nagsusok tayo sa social media? Sa FB? Saan pa? Nag-e-enjoy tayo, no? Sa mga barkada natin, nag-e-enjoy tayo sa labas. How about sa Panginoon? Amen. Amen. Sabi dito, you need to live your life completely to the Lord. Surrender your life to the Lord. Now ang tanong, paano mo sinasok ang sarili mo sa presensya ng Panginoon to restore you? To experience the personal revival sa mga buhay natin. Amen. Hallelujah. We need to spend time. Paano mo sinusok? Paano mo ibinababad? Soaking, it means binababad ang ating mga buhay, ang ating sarili sa salita ng
ng Panginoon eh. Amen ba? Sabi ko nga kung ano lang ginagawa mo, pinaghahandaan yung spiritual, yan lang naman yung lalabas. Amen po ba? Amen. Kailan natin gagawin ito pag dumating na si Lord? Anytime, any moment, darating man ang Panginoon, you are ready to meet your groom as a bride. Amen. You are excited. Sino yung bride natin? Si Lord Jesus. Sino yung groom natin? Si Lord Jesus. Sino yung bride niya? Tayo. Amen. Are you excited to meet your groom? Ako excited ako. Amen. Now, ano yung preparation na ating gagawin? We need to sow. Amen. In the presence of God. Amen. Amen. Amen po ba? Hallelujah. Ano man yung anggulong ginagawa natin, nagpupuri tayo, ano man yung mga ministry na meron tayo, nagwawalis ka man dyan. Amen. Kailangan ramdam mo pa rin yung pagmamahal ng Lord. Kailangan yung ginagawa natin, hindi burden. Amen. Para hindi tayo mabigatan. No, ang isipin natin, ginagawa natin to because we love God. Amen. Meron tayong mission dito na kailangan tapusin. Amen. Bawat isa sa atin, meron tayong mission na kailangan tapusin. Amen. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? If we are to accomplish the service with God expects, we must be willing to surrender our lives completely. The word completely. Amen. Hallelujah. Glorify thy name, O God. We bless your name, O Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, O Jesus. Conclusion. We must decide whom we will serve. We use His power. Hallelujah. Forsake the things of the world that distract and weaken and walk hand in hand with Jesus. Then the victory is ours as we accomplish our divinely appointed task. Uulitin ko po. We must decide now. Magdesisyon daw tayo. It's about time, church. Not tomorrow. Magdesisyon tayo ngayon na. Amen. Sino ba talaga ang sino ba talaga ang ating pinaglilingkuran na katulad ni Joshua? Na punong-puno ng courage, punong-puno ng tapang, punong-puno ng lakas ng loob, kahit siya na lang ang lumalaban. Amen. Why? Because magagawa natin ng lahat ng ito because of the power of God na nasa sa atin. Ang sabi dito, forsake. Ang sabi dito, the things na nagkakaroon ng distraction. Ano may mga nadidistract? Ano yung mga distraction na ibinibigay ng mundo sa bawat isa sa atin? Na nagiging hadlang para yung apoy na paglilingkod natin, yung pagmamahal natin sa Panginoon, ay nahahadlangan. Ang sabi dito, we need to be awakened. Magising tayo sa katotohanan, kapatid. Ang sabi dito, lumakad daw po tayo, kapit kamay. Hawakan natin ang kamay ng ating Panginoon. Amen. Ang sabi dito, then we will be victorious to accomplish, ang sabi dito, our divinely appointed task na iniyatang sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Sige po, lahat tayo ay tumayo. Hallelujah, Jesus. We worship your name. We bless your name. Hallelujah. O sharabakanda rabashikaraba. Yaderebe shikaraba bababa kanda rabashikaraba. Yarababa kanda rabashikaraba bababa. Shokotorobo kondo rabashikaraba bababa. Oh, hallelujah, Jesus. We bless your name, O God. We glorify your name, O Jesus. Sambahin ang ngalan mo, Ama. Oh, purihin ka, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa gabing ito. Thank you, Lord, for your powerful message, Panginoon, na aming narinig, O God, sa gabing ito.
Salamat, Panginoon, Lord, sa buhay po ni Joshua. Na kung papaano siya, Panginoon, nanindigan, na kung papaano, Lord, buhay. Lord, ang mga inabilin mo, Panginoon, sa bawat isa sa kanila, Lord. Lord, nakita po namin, Panginoon, na kung papaano, Lord, ang kapit ng kanyang pananampalataya, kapit, Panginoon, sa pagkakilala niya sa iyo, kapit, Panginoon, sa relasyon niya sa iyo, Panginoon, na kung papaano, Lord, yung pundasyon niya, Panginoon, Lord, through his life, Lord God, ay naging hamon po sa mga Israelites, Panginoon, na bago ang kanilang mga kaisipan, nagsisi, Lord, nag-repent, Panginoon, Lord, nag-look forward, Lord God, because of your grace, because of your power, because of your love, Panginoon, sa buhay po ng mga Israelites. And this generation, oh God, we are the Israelites. May pagkakataon sa mga buhay namin, Panginoon, minsan dinideny ka namin, minsan meron kaming takot, minsan, Panginoon, meron kami maraming mga distraction, Panginoon, kaming nakikita sa aming harapan. Nakakalimutan namin, Panginoon, yung totoo, Panginoon, na kalooban mo para sa amin. At Lord, hindi lang kami basta nakakilala sa iyo. Hindi lang basta, Panginoon, kami nagkaroon ng relasyon, nagkaroon ng kaligtas. Hindi natatapos doon, Panginoon. Lord, we need to perform your power, Lord, sa mga buhay namin, Lord. In every ministry, anumang ministry na tinawag mo kami, Panginoon, Lord, right now, I declare, oh God, right now, oh God, restoration, Lord, sa buhay ng iyong mga anak. Sa lahat ng mga onliners namin, Lord God, in the name of Jesus, I declare, oh God, restoration, Lord, in the name of Jesus. Patuloy namin, Lord, hinihingi ng tawad, Panginoon. We repent all these things, oh God. Nagiging hadlang, yung mga distraction, Panginoon, Lord, dinideklarasyon po namin, sineselyuhan po namin, mo God, sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, Panginoon, Lord. I declare right now, God, to remove all these things, Lord God, to remove all these idols in our life, oh God, in the name of Jesus, oh God. Idol, Panginoon, idolatry, Panginoon, Lord, walang time sa'yo, Lord, nagpo-focus kami sa aming pag-aaral. Walang time, Panginoon, sa iyo dahil nagtatrabaho kami. Walang time, Panginoon, Lord, sa aming pagpunta sa church, oh God, because we are busy, Lord. These things are yung mga Diyos ang sinasabi, no, ni Joshua. Now, kapatid, we need to repent right now in the name of Jesus. Lord, I declare, oh God, distraction, anuman distraction, Panginoon, Lord, I declare right now, God, kinakancel ako po ito sa pangalan ni Jesus. I declare your power, Lord, in the name of Jesus, Lord. I declare restoration for them, Lord, in the name of Jesus, Lord. I declare your power be moved, Lord, right now, Lord, mightily sa buhay ng iyong mga anak. In the name of Jesus. Hallelujah. Let the personal revival, Lord, maranasan ng iyong mga anak, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Father, we thank you, Lord, sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe, Lord. Naniniwala po kami't nananampalataya, Panginoon, Lord. There's something great and something good, Lord, will be happen, Lord, in your kingdom, Lord, sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa sa amin. Sige, taas natin yung ating mga kamay sa oras na to. Lord, I declare healing, Panginoon, kay Tita Son, Lord, complete healing, Lord. Mula, Panginoon, sa kanyang ulo, hanggang sa kanyang talampakan, mula sa loob at labas ng kanyang katawan, Lord. I declare, Lord God, blood pressure normal in the name of Jesus, Lord. I declare, oh God, right now, God, Isaiah chapter 53 verse 5, by the stripe of Jesus, Lord, kami ay iyong pinagaling. Lord, I declare, oh God, restoration, Panginoon, sa lahat ng mga nakikinig po ngayon, Lord, nakakaranas, Panginoon, ng anxiety. Lord, they are stressful, Lord. I declare, oh God, right now, your comfort, Lord, in the name of Jesus, Lord. Comfort ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. In the name of Jesus, Lord. I declare, oh God, financially breakthrough. Lord, sa nangangailangan financially, Lord, sa iyong mga anak. I declare, oh God, right now, Lord,
In the name of Jesus, Lord, ipoprovide mo, Panginoon, kanilang mga pangangailangan, Lord, in the name of Jesus. I declare, oh God, right now, God, lahat, Panginoon, nakakaranas, Panginoon, no, may mga exam ng mga kabataan, Lord, wisdom from you, oh God, in the name of Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Lord. Naniniwala po kami't nananampalataya, Panginoon, through your word, oh God. Inaangkin po namin, Panginoon, Lord. We are empowered of your word. We are empowered, Lord, because Christ is living in us, O God. Maraming salamat, Ama. Lord, patuloy, Panginoon, Lord, dinideklarahan po namin, Lord, we are blessed. We are highly favored. We are loved by Christ, O God. Salamat, Panginoon, Lord, tuloy-tuloy ang pagpapala, tuloy-tuloy ang kasaganaan, tuloy-tuloy ang kagalingan, Ama. Lord, all glory, all our praises, oh God, belongs to you. In Jesus' name, amen and amen. Isang pinagpalang gabi, church.